Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, I'll be swatching sa aking face yung top 5 na high-end luxury foundation. And andito na din yung mga tanong nyo kung pag kinumpare si Laura Mercier ba kay NARS, kay Estee Lauder, kay Haus Labs, or yung kay MAC Studio Radiance. Andito yon, sasagutin natin dito sa video na to yon. Okay? So if interested ka sa mga high-end luxury foundations na to, then just keep on watching. Okay mga sis, so ito yung mga foundations na ito-try natin or swatch ko sa face ko para lang makita nyo yung finish and yung paano siya i-blend sa mukha ko kung baka sakaling maka-help sa inyo sa pagpili dito sa mga top 5 na foundations ko. Feeling ko naman isa dito, feeling ko isa dito gusto nyo ding mabili na parang pinag-iisipan nyo kung bibili nyo ba or hindi. So, yeah. First is syempre si Laura Mercier. Yan. Laura Mercier. Mercier or Mercier? Laura Mercier. This is their Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ito yung pinaka-viral talaga ngayon. So, ayan siya. Ang shade ko pala dito is 1W1 Cashmere. Pero medyo light to sa akin. So, mas feeling ko lang naman, hindi pa ako super sure. Feeling ko ang shade ko talaga is si Cashew, okay? Pero, yeah, this 1W1 still works for me. So, konting bronzer and onting mix lang ng mga illuminator na mas darker shade Cherry Boom na din. Then, we'll be trying also this MAC Studio Radiance Serum Foundation nila. You all know how much I love this. Ang shade ko dito is NC15, mga sis. Then, my number one foundation for high-end luxury is the Haus Labs. Mga sis, alam niyo yan. This one, ang shade ko dito is, 120 Light Warm. Ayan. This is their Skin Tech Foundation. Super love this. Then, also, ito, bago-bago lang din to sa mga favorites ko. Ito ata yung nagpababa ng rank kay Shiseido. This one is the Estee Lauder Futures Aqua Brilliance Makeup, mga sis. Ayan. This one. Ang shade ko dito is 2N1, pero pwede ding 2W1. Minsan kasi, pag sasabihin nyo, bakit hindi pa yung shade mo yung nabili mo? Di ba, pumunta ka na sa store. May times kasi mga sis na walang available na shade ko. Pero gustong-gusto ko nang matry yung foundation, kaya binibili ko siya sa dikit na shade ko. Okay, so kanya-kanyang trip yan. And last but definitely not the least na gusto nyo talaga in-compare do sa Laura Mercier na foundation is this one. This is the NARS Light Reflecting Foundation. I'm in the shade Fiji, mga sis. Ayan. So, ito yung top 5 na foundations na ginagamit ko ngayon, madalas talaga. And if tatanungin nyo and hanapin nyo si Shiseido, pang top 6 na siya. Bumaba na yung ranking. Mas madalas kong gamitin ngayon tong 5 na to eh. So, maging honest lang tayo. Okay mga sis, so first na foundation na ilalagay ko sa aking face is this one. This is the Laura Mercier na foundation. Again, 1W1 Cashmere to. 30 ml siya. Tapos, 3,400 pesos to. Price and also yung iba pang details about this product, ilalagay ko dito para mas detailed talaga and wala akong makakalimutan, okay? So, this one, weightless siya and also, ang finish niya is demi-matte, mga sis. So, pump lang natin dito. Ayan, one pump. And, lagay na natin dito. Coverage na to, mga sis, is medium to, light to medium lang talaga siya. Ayan. Para siyang balat mo lang talaga, mga sis. Pag binlend mo siya, sobrang dali lang. Effortless lang siyang i-blend, mga sis. Ayan. Ako, pag ginagamit ko to, mas prefer ko siya na one layer lang. Kasi parang feeling ko enough na yun. And then the rest, i-concealer ko na lang yung kailangang i-spot conceal. Gets? Ayan. So, ayan mga sis, nagsisponge pa ako to really set or parang mas ma-blend yung foundation.
So, this is Laura Mercier Skin Light, very lightweight and light to medium coverage siya mga sis. Ayan siya. Buildable naman siya, mga sis, if you want to layer it. Pero ako, based sa experience ko, nung nilayer ko siya ng second, medyo heavy na siya tignan ng onte. So, I prefer yung one layer lang talaga, then concealer na lang or spot conceal afterwards. Ayan, malapitan. Next naman na gagamitin natin sa other side ng aking face is si NARS Light Reflecting Foundation para makita nyo na. Kasi mas madaming nagre-request na idikit si Laura Mercier kay NARS. So, let's try it. So, ayan siya. Ganyan yung packaging ni NARS. Ayan. Then, let's get a brush. Buti na lang kakalinis ko lang ng brush. As of right now, habang biniblend ko siya, merong mas may scent si si NARS. Parang mas may coverage ng onte. Ang finish kasi nito ni NARS, mas glowy and dewy siya eh. Ayan. Diba, mapapansin nyo. Ito si Laura Mercier. Mas glowy si NARS. Parang mas may coverage si NARS sa isang layer. Ayan. Laura Mercier, NARS. So again, the price and the details of this foundation, I'll just put it here para ma-compare nyo. Pero right now, same sila na lightweight. Mas may coverage lang si NARS talaga. Ayan. Okay, now mga sis, binura ko muna dito yung kay NARS. Ang gagawin naman natin is si Haus Labs naman yung number 1 ko na foundation. And ito pa rin si Laura Mercier. Para lang alam mo yon, kasi alam ko naman yan yung mga tanong nyo kung i-compare kay Laura Mercier, di ba? So, now, let's try si Haus Labs. Ayan, very runny siya. Kung i-compare kay NARS Light Reflecting and also kay Flawless ni Laura Mercier, mas super runny talaga to. Super runny ng consistency ni Haus Labs. Ayan. So, let's try to apply it na. Okay, habang yun na-apply, makikita nyo na mas may coverage na naman. Itong si Haus Labs. Si Haus Labs, mga sis, bet na bet ko din to, kahit sa events, parehas ni NARS Light Reflecting. Pero ito kasi, habang tumatagal, mas gumaganda siya. Tapos balat kung balat mo lang kahit may coverage siya. Alam mo yun. Hindi siya nakikiki. Kakaiba siya. Ayan, makikita nyo, diba? Malala yung coverage. Compared dito. Partida, pare silang one pump lang. Ito may natira pa yung kay Haus Labs. Ganun ka-powerful si Haus Labs. Yung coverage niya. So, this one is light to full coverage talaga. Tingnan nyo naman, one layer lang yun mga sis. And, alam mo yun, parang may coverage siya, pero very lightweight lang yung datingan niya. And parang, nagmamatch lang siya sa balat mo talaga. So, for me talaga, ito pa rin yung number 1 ko. Lalo na kapag mag-i-events. Ito talaga. Ito, carry din siya pag gusto ko yung parang freshness galore talaga lang. Ito, bugs. Look naman. Laki ng difference nila, diba? Parehas one layer lang yan.
So again, all the benefits, details of this House Love Foundation, I'll be putting here para makita nyo and makompare nyo sa Laura Mercier and also sa NARS, okay? Okay mga sis, next naman na foundation na ito-try natin or i-compare natin dito kay Laura Mercier is si MAC Studio Radiance. Ito, super love ko to, lalo na nung Boracay din kami or kahit yung pang everyday ganapers ko, sa events okay din naman siya. Di lang siya ganun ka-powerful sa coverage. So feeling ko mas dikit sila sa coverage si Laura Mercier pati ito. Pero let's see kapag side by side na sila, okay? So shake lang natin. Tapos ito pa lang si MAC Studio Radiance, nag-oxidize to ng malala kasi may mga serum or mga skincare benefits siya, kaya ganon. So, one pump lang din gagamitin natin. I will use this. Ito nag-oxidize to, kaya NC15 ako dito. Usually, ang shade ko talaga sa MAC is NC20 to 25. So, NC15 ako. Kasi nga nag-oxidize siya. So, ayan na, makikita nyo. Same sila ng coverage ni actually, mas may coverage nga si si Laura Mercier. Ito ang finish na to, glowy talaga. Dewy. Yun yung difference naman nila. Sorry, nakalimutan ko pala sabihin, si House Labs pala mga sis, sorry, nakalimutan ko sabihin. Ang finish ni House Labs is, dewy din. So, ito, dewy si MAC. Parang ang onti nung isang pump ni MAC. Kuha pa ako, onti, half lang. Bitin wala sa forehead. Anyways, ayan siya. Gantong mga formula, madali lang. Actually, kahit kamay ito, itong finger, pag ginamit mo fingers mo dito, okay lang din. Actually, parang mas maganda pa nga eh. Pas natural tignan. Para siyang skin tint mo lang. Ayan, dali-dali lang ma-blend. So, both of them is nasa light to medium coverage, buildable. Pero, ayan, ang finish nito is demi-matte. Then, this one is dewy talaga. Glowy. Diba? Ayan. Freshness lang siya. Okay. So, mamaya ko sasabihin din sa end nitong video or sa end ng pagsuswatch ko kung anong thoughts ko sa mga yung longevity-wise and kung anong nagiging itsura nila. Mamaya ko sasabihin. Okay. Ito, puro swatches lang. So, ayan. So, again, this is MAC Studio Radiance. I'll be putting all the details here para alam nyo, makakompare nyo siya. So, Laura Mercier, MAC. Okay mga sis, last but definitely not the least na foundation is this Estee Lauder Futures Aqua Brilliance Makeup. This one has SPF 20 mga sis. Parang sa lahat-lahat, parang siya yung may SPF, no? Or may SPF din ba itong isa? Parang wala. Parang ito ata lang yung may SPF. Do-double check and triple check natin yan. But anyways, ang shade ko dito is 2N1 naman. And this one, very freshness and bugs din ang coverage nito mga sis. Di pa patalo sa Estee Lauder. So, one pump, okay? And blend. Mabuti ito sa akin. Kasi pinilit ko lang talaga siya mga sis. Pero nagagawa naman siya ng paraan. Ito, maganda to pang everyday ganapers. Parang si Laura Mercier. Freshness. Pero hindi sila parehas ng finish. Ito may glow din ulit. Dewy yung finish nito. Si Laura Mercier kasi talaga demi-matte. Pero hindi siya yung matte na drying. Ayan. So, mas makikita nyo na mas may coverage ulit. Si Estee Lauder. It's buildable. And, yeah. Ayan. Mas glowy ulit si Estee compared kay Laura Mercier, mga sis. Ayan. Ayan, nakita nyo na.
So, si Laura Mercier, parang mamaya ko sasabihin ko anong opinion ko. But anyways, ayan, this is Estee Lauder. This is Laura Mercier. Rouge. Okay mga sis, so sorry if biglang ganito yung look ng sis nyo, kakaswatch nung foundation, tapos biglang ganito. Kasi gumawa pa ako ng isang content for YouTube, so don't worry. Gagawin natin tong look. So, abangan nyo to. Itong look na to, abangan nyo sa next upload ko, okay? But anyways, for the foundation, okay, so longevity-wise, lahat naman sila maganda talaga. As in, long-wearing sila and hindi sila lahat nagki-cake. As in, walang cakiness dito sa lahat ng 5 foundations na sinwatch ko, okay? Tapos, pinaka-favorite ko talaga is si Haus Labs. Bakit siya yung pinaka-favorite ko? Una, nasa kanya yung perfect coverage na hinahanap ko. Finish, nasa kanya. Tapos, yung, alam mo yung dating niya, actually ngayon, full sa buong mukha ko. Ito yung gamit ko. Parang mas ramdam ko lang na mas match siya sa skin type ko and sa wala, parang kapag events and everything, siya din yung hinahanap-hanap ko din talaga. Maganda siya, maganda. And yung atake niya sa camera, photos, maganda din. Kaya, super bet na bet ko talaga siya. So, siya pa rin yung number 1 ko talaga, mga sis, okay? Then, for the Laura Mercier, if tatanungin niyo kung super sulit ba siya, okay lang, maganda naman kasi siya. So, no, worth it bilhin. Maganda naman yung effect sa kanya, pero hindi kasi siya yung number 1 ko. Parang hindi siya yung pinaka-favorite ko. Maganda siya, pero okay lang. I mean, ito pa rin. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Maganda siya, pero mas maganda to. Ganun yung datingan niya sa akin. Then for NARS naman, maganda din siya kasi ano siya yung tawag dito, pang events talaga to, pang plakado, mas may coverage to kesa kay Laura Mercier. And also pala mga sis, ang difference nito kay Laura Mercier is ito, kailangan mo talaga mag-skin prep. Kailangan mo mag-skin prep dito kasi si Laura Mercier, kahit walang skin prep or ang tawag dito primer, ang ganda niya, ang ganda i-glide. Ito kailangan mo talaga ng skin prep bago mo ilagay. Yun yung for me sa skin type ko. Tapos naman mga sis, itong si MAC, very long wearing, lightweight, and pwede talaga tong pang everyday ganapers mga sis. As in, pwedeng pang everyday ganapers siya. Maganda siya. And may mga skincare benefits din siya. Para lang siyang serum or skin tint sa face mo. Kaya, very lightweight, lalo na if mag-start kang bumili ng high-end na foundation, I highly recommend this kasi hindi siya nakaka-overwhelm, hindi siya intimidating kasi yung coverage niya is sakto lang, yung finish niya is sakto lang din. So, hindi ka ma-overwhelm kapag ginamit mo siya. Okay na okay to. Then, for the Estee Lauder naman, pricey din to, mga sis. Pero, this one kasi, if you want na may SPF na, tapos, pang everyday ganapers and maganda, saktuhan yung coverage, then you can go for this one. Super nice nito and ang ganda niya sa photos and sa videos, maganda din siya. Kaya super love this. Kaya nga natalo niya si tawag dito si Shiseido. Kahit hindi ko to super shade match, ginagawan ko siya ng paraan na maging ka-match ko kasi maganda yung niya, yung formulation niya, maganda mga sis. So overall, again, si Haus Labs yung pinaka-favorite ko. Si Laura Mercier, maganda siya, pero hindi siya nangibabaw kay Haus Labs. So yun mga sis, I hope naka-help sa inyo itong video na to. And again, kayo pa rin naman na magde-decide yan. And lahat ng na-experience ko dito sa mga foundations na to, pwedeng iba yung magiging experience nyo. Pwedeng maganda siya sa akin, hindi okay sa inyo. Pwedeng maganda sa inyo, pero sa akin ang ganda. Okay? Kasi depende yan sa skin type mo, and sa texture ng skin mo, and everything. And also yung daily life na ginagawa mo. Kung ano ginagawa mo sa, like kung naka-aircon ka ba lagi, or lagi kang nasa mainit na lugar, naka-mask ka ba lagi. Depende yan mga sis, okay? So for me, okay siya. Itong 5 na to, okay na okay sa akin. Kahit ano dyan bilhin nyo, carry boom boom, okay? Maganda talaga siya and I highly recommend it. Lalo na sa mga normal to dry skin. Also, kahit sa mga oily skin. Feeling ko perfect sa inyo sila NARS and also si Laura Mercier. Yung mga ganong foundation, okay? But anyways, again, kayo magde-decide yan. And I hope makatulong sa inyo tong video na to. And yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!